So yan, kain tayo mga ka-waki, mga ka-business, kain po tayo. Ayun, kakain na naman ngayon yung mga sinasabi nilang mga patay gutom, ano? Grabe. Grabe yung mga tao na yun. Mga kaluluwa ng mga tao na yun. Mga ka-waki. Ito, dahil nga nung nakaraang araw, si Makmak ay nanalo na naman doon sa pahula ni Ma'am Erlinda, no? So, siya naman ngayon ang bumili. Bumili naman siya yung mga isang buong pritong manok naman. So, ito na naman ang ulamin ng mga sinasabi nyo dyan na mga patay gutom. Sinasabi nyo na hindi kami makakakain ng manok o kaya mga ulam na masarap kung hindi kami mananalo sa parapol ni Ma'am Erlinda. So, shout out sa mga mayayaman dyan. Kain na kayo. O, bira na. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Tira na. Oo. Ito, sinigang na bangos. Baka gusto nyo. Masintabi dyan sa mga may mga mabubuting puso. Yun lang yung mga sinatukoy ko, yung mga may mga masasamang budhi. Ayaw nilang. And apat na klase. Ayan o, sarap o. Sinigang na bangos. Ang lalaki. Yan. Meron din pritong bangos. Pero, Yan. Dami kami ulam. Baka kala nyo. Mayroon pa kami pritong pritong tamban. salinyasi yan. Silinyasi ba yun? Oo. Pritong manok. Alin na kayo dito? Di na yan lechon prito. Nuli. Ibang putahe naman, prito naman siya. Prito naman tayo ngayon, mga kawaki. Kasi alam mo, nakakasama lang ng loob kasi mga ka-alinda, mga ka-business na ang layunin lang naman natin ay sumuporta doon sa ating kasamahang influencer o kaya vlogger, ano? Binibigyan naman ng iba ng masamang kahulugan, no? Siguro doon sa panahon na nagpapalaro si Ma'am Erlinda, baka may nabanggit doon sa grupo namin o doon sa tropa namin na hindi nila nagustuhan. Kaya nagbitaw sila ng mabibigat na salita doon sa kanilang mga live na sinasabi nila na mga patay gutom. Patay gutom na, wala na sahod nila kaya gawa istorya. Gawa istorya, akyat bundok. Alam nyo, alam naman nating lahat na sa buong mundo napakaraming taong patay gutom. Kasi pag sinabing patay gutom, yun na yung hindi makakain. Mamamatay na siya sa gutom. Kaya kung tawagin ay patay gutom. No? Maraming ganun tao sa mundo. Mga ka-linda, mga kawaki. Ngayon, kaya nang sinasabi ko, kung kayo ay nakaangat sa buhay, gumanda ang inyong kapalaran, binigyan kayo ng Panginoon Diyos ng magandang swerte, nakakain kayo ng ilang bisis, 3 bisis, 6 na bisis isang araw, dapat magpasalamat kayo sa Panginoon. Hindi yung ipagyayabang nyo at ipagmamalaki nyo na akala nyo kung sino kayo. Akala nyo hindi na kayo nauubusan ng biyaya. Akala nyo kayo nang may-ari ng mga biyaya. Yung mga kilalang tao na, mga bilyonaryo nga, hindi ko naringgan na nagsalita ng ganyan eh. O sige nga, sabihin nyo sa akin, kung si Henry C. kung nagsalita ng ganon, si Luciutan nagsalita ba ng ganyan? Si Manny Villar nagsalita ba ng ganyan? Na mga patay gutom? Si Manny Pacquiao nagsalita ba siya doon? Nilait ka ba yung mga taong mahihirap? Na sinasabi nyo mga patay gutom? Oo. Eh siguro kayo, pinanganak na sobrang yaman. Kumbaga, ang kutsara tinidor nyo, ginto. Yun. Yun siguro ang inyong mga status sa buhay. Meaning to say, you're very rich. Tama ba yung English ko? Master Jan, tama ba yung English ko? Yun, tama. So, wala naman, hindi naman ako nagagalait eh. O kaya hindi naman ako nagagalit doon sa mga sinasabi nung
nyo na mga patay gutom kami. Dito ka Bandanol para makikita tayo. Dito tayo para kuan tayo. Hindi naman ako gagalitin doon o kaya nagagalit o sama ng loob ko. Ang kinaiinisan ko lang, bakit kailangan niya pang idama yung napakaraming mga mahihirap sa buong mundo na makakain dili, makakain man sa isang araw o hindi, kailangan niya pang banggitin. Ano ba naman kayo? Wala ba kayo konsensya? Anong klaseng pag-iisip mayroon kayo? Kung nainis kayo sa isang tao, dahil may narinig kayong mga salita na hindi nyo nagustuhan, as a vlogger o kaya as influencer, dapat malawak ang inyong pangunawa. Oh, hindi nyo ba alam na karamihan sa mga nanonood sa social media, sa Facebook, sa YouTube, o kung ano man mga platform sa social media, karamihan dyan yung mga karaniwang tao lang. Pagkatsagaan ka ba ng mga bilyonaryo at milyonaryo na panonoodin yung mga vlogs natin, yung mga video natin? Di ba hindi? Oh. Sino magtatsaga sa atin na manonood? Yun lang din mga kapwa natin na katamtaman yung buhay. O kaya karamihan dyan, mga mahihirap. Pagkatapos insultuhin nyo, sasabihin nyo ay patay gutom. O sige nga, mag-comment nga kayo dyan. Para sa inyo. Kain tayo, kain. Para sa inyo, ano ba ibig sabihin ng patay gutom? Sige nga, kayo nga. Mga idol. O. Pagkakaintindi ko kasi na patay gutom, mamamatay na siya sa gutom. Hindi na siya halos makakain. Kaya kung makakita ng pagkain, halos sumisiga na yung mata niya. Dahil sa sobrang gutom niya, gustong-gusto niya nang kumain. Kaya siya tinatawag na patay gutom. Pero lalo na yung mga kababayan natin na mga OFW. Karamihan sa mga kababayan nating mga OFW dyan, hindi ko naman lahat Pero karamihan sa kanila dyan ay nagdaan din sa mahirap na buhay. Kaya nga nagpapakahirap yan dyan magtrabaho sa ibang bansa para kumita ng pera kasi mahirap na yung buhay. Mayaman ka ba? Pupunta ka pa doon sa may ibang bansa para magtrabaho? Pagkatapos laitin nyo. Hindi na tayo magbabanggit ng pangalan kung sino tinutukoy ko kasi alam nyo naman na yun eh. At sigurado ako, pag napanood niya yung video ito, magre-react yun. Kung sino yung magre-react na yun, siya yun. Sila yun. Mga tropa nila na yan dyan. Nananahimik kami dito. Pilit kami sa dinadawit doon sa mga kalukuhan nyo. Sabihin natin, marami kayong pera. Marami kayong tinatangkilik sa buhay. O, bakit hindi na ba kayo mamalasin? O, anong malay natin? Paglabas nyo doon, maya-maya lang. Kayo mga nanglalait dyan, paglabas nyo maya-maya lang doon, nasagasaan kayo. Gagamit nyo ba yung pera nyo? O kaya natipan kayo ng mga adik dyan. O, nilamas-lamas kayo ng mga adik dyan. Kasi feeling nyo, sobrang ganda nyo. Hindi ko na. Ay! Tira! Doon, naka-record yun. Mga pinagsasabi nyo dyan. Proud pa na kayo na sinasabihan yung mga tao ng mga patay gutom. Nanalo lang kami sa palaro. At sabihin nyo na patay gutom na kagad. Bakit? Nagagalit kayo kasi yung utak ng mga anak ko ditong mga gwapo at saka mga genius, di nyo kaya? Ano na yung napakarami na nanalo kaya di man kami lang nanalo? Dami nanalo. Ang dami-dami nanalo. Ang totoo sa inyo, kung bibilangin lahat yun, mas marami yun sila. So kayo dyan, na mga nanalo, mga patay gutom daw kayo. Naswertihan lang yun, nasunod-sunod nanalo. Oo.
for information doon sa mga nanalo doon sa palaro ni Ma'am Erlinda, no? Tayo daw ng mga nananalo ay mga patay gutom. Gagaling. Sila ka-business, sinabihan din patay gutom eh. May isang tao pa dyan na kupal, ha? Nananahimik ako dito at nasabi niyang fake daw yung titulo ng lupa ko. Ikaw na kupal ka. Mag-ayos-ayos ka sa sarili mo. Hindi naman kita pinakialaman. Minsan nga, hindi kita nabanggit sa mga vlog ko eh. Magliban na lang kung ini-interview ako. Kailangan. Tapos pinagmamalaki mo pa yung mga usapan natin. Kung di ka ba naman traidor eh. Nung time na yun eh, magkaibigan naman tayo. Palalayunin mo talaga pala manira ng kapwa. Kaya ganun palang mga pinagtatanong-tanong mo sa akin. Akala mo maisahan mo ako. Mga kabisnes, mga kalindat, mga kawaki. Pag ikaw na mumingwit, hindi mo mahuli ang isda sa buntot. Doon mo mahuli sa bunganga yun. Ngayon, pamalaman mo yung dinalaman ng kanyang utak, malaman mong dinalaman ng kanyang kalooban, bigyan mo simpre ng pain. Ganun ang ginawa ko sa kanya. Anong pinagmamalaki mong sinasabi ko? Lahat ng mga pinag-usapan natin, sinabi ko kay kabisnes yun. O, sino ba gusto sirain mo dun? Kung hindi ka ba naman tanga eh. Kung hindi ka ba naman tanga. Tayo ah. Alam mo, pagamot mo yung sakit mo. Sigurado ako, meron kang malala na sakit. Kaya lang, sakit mo, hindi ma-diagnosis ng doktor yan. Wala kasi pati doktor, may hirapan yan hanapin yung sakit mo na yan. Kakaiba yung sakit ng tao na yan eh. Ewan ko lang kung alam mo yun mga ka-business at mga kawaki, yung tinatawag na sakit na diarrhea of the mouth. Yung hindi niya mapigilian yung bunganga niya, lahat ng naisip niya, gusto niya sabihin. Daig na pa yung chismoso at chismoso niyan, taka yung mga marites sa Marisol, daig pa nun. Yun ang pinakamalala sa lahat, yung sakit na diarrhea of the mouth. Alam ba ng amo mo? Alam ba ng tinatabawan mo? O tinatabawan nyo? Yung pinagagawa nyo? Naninira kayo ng kapwa. Daldal nyo ng bunganga nyo, naninira kayo ng kapwa nyo tao na walang sapat na dahilan. Eh kung ako ang amo nyo, matagal ko na kayong silbak eh. Saka alam ba ng amo nyo, nagdo-double compensation kayo? Trabaho kayo doon sa magtatrabaho kayo doon sa may kumpanya. Nagtatrabaho din kayo dito kay YouTube. Ano ba tawag nyo dito kay YouTube? Di ba trabaho to? Ano to sabihin nyo sideline? Namamangka kayo sa dalawang ilog. Nakita kayo kay YouTube, kumikita din kayo doon sa amo nyo. Alam mo lang amo nyo, buti ko ng mga pinagsasabi nyo, okay lang. Maganda sana mapanood ko ng amo nyo, yung vlog ko na to eh. Ang dami ng mga tao na nadaakan. Naniniwala sa inyo, kawawa ang mga tao na yun. Dapat niisip nyo yung ginagawa nyo. Para lang kayo magkaroon ng Diyos eh. Maninira kayo ng kwan, gagawa kayo ng akahaka, gagawa kayo ng palapalagay. Nag-iisip kayo ng mga salita para mag-interest yung mga tao na manonood sa inyo. Nasaan na sila? Tapos na sila? Oh, patay gutom ba yan mga yan? Oh? Sandali nga lang kain. Tapos na. Oh, dami-dami pa ulam mo. Kain po isda po. Mga kupalog sa yung grupo nyo.
Actually, kung hindi kayo lumapit sa grupo ni ka-business, no? Sabihin na natin, sa grupo namin ni ka-business, kung hindi kayo lumapit doon, nagkaroon ba kayo ng away? Nagkaroon ba kayo ng sama ng loob? Nagkaroon ba kami ng sama ng loob sa inyo kung hindi kayo lumapit? Kayo itong lumapit eh. Pumunta kayo doon eh. Kayo itong komunik eh. Hindi naman yung grupo namin ang lumapit sa inyo para makipag-collab, para magkaroon ng maraming subscriber. Diba? Eh kung noon pa, hindi kayo pumunta doon, may away ba kayo? May away ba tayo? May kwan ba? May samaan ba ng loob? Di ba wala? Oh. Lalapit kayo doon. Kaya ka-business, hindi nyo ngayon nagustuhan ang kanyang mga patakaran dahil sa inakala nyo, kayo ang tama. Oh. Tanong. Kung hindi kayo lumapit doon, sasama bang loob nyo kay ka-business? O kaya sasama bang loob ni ka-business? O kaya sasama bang loob ng mga kagwangs, ng mga IMS kung hindi tayo magkakilala? Bakit tayo naging magkakilala? Kasi pumunta kayo. Yun ang katotohanan dyan. Kung hindi kayo nagsipunta doon sa grupo ni ka-business, dahil hindi yan naman kayo sinabihan na pumunta kayo dito. Wala, kung kayo dito, kayong nagkusa na nagpunta eh. Kung hindi kayo nagpunta doon, di wala kayo away. Wala kayong sama ng loob. Wala rin kami sama ng loob sa inyo. Kayo itong lumapit eh. Naisip nyo ba yun? Hindi lang kayo napagbigyan doon sa gusto nyo eh. Kasama ng loob nyo. Gusto nyo masusunod, yun ang gusto nyo. Eh, kung ayaw ng tao, halimbawa ako, pinipilit ko ipapagawa sa inyo. Yung gusto ko, hindi nyo gusto. Gagawin nyo ba? Ngayon, dahil sa hindi nasunod yung gusto ko na gusto kong ipapagawa sa inyo, ang gagawin ko, awayin ko kayo. Tama ba yun? Alam nyo, alin ba ang mas mabigat? Yung salitang bobo, salitang tanga. Sige nga, kung alam nyo yun. At kung saan kayo napabilang dyan. Paliwanag ko na. Ang bobo kasi, yun yung mga sinasabi nila ng mga tao na walang alam. Ipinanganak na walang alam. No, makitid yung pangunawa. Kulang sila sa kalaman. Kaya malalas na sinasabi na bobo. No? O, doon na tayo. Ang tanga, kahit pa ang kurso niya 3 o 4, pag tinapos niyang kurso sa kolehiyo, mayaman siya. Kahit pa mahirap siya, tanga nga. Oh. Sakop lahat yun. Hindi na pinag-usapan kung pag-aral man o hindi. Tanga nga. Eh, kayo, saan ba kayo napunta? Kung hindi ba naman kayo tanga eh. Kayo itong lumapit eh. Tapos, nung hindi yun nagustuhan, kayo namang away. Oh, yun nga. Eh kami dito na nahimik eh. Damay-damay nyo pa. Sabihin nyo mga patay gutom. Yan gabaan kayo eh. Alam mo yung salitang gaba. So, bumalik sa inyo lahat ng mga pinagsasabi nyo. Bago kayo mawala sa mundo ay mahirap pa kasi daga. Dinadama niyo lang yung mga kababayan natin, mga OFW na mga matitino. Hindi kayo nahiya niyan?
Kayo ay ehemplo, kayo ay mabuting halimbawa dapat. Katapos ganun ang pagsasabi mo. Ikaw mudlat, ha? Ikaw mudlat na siga mata. Ayan o, may comment ka doon na tinatawag mo kaming patay gutom. Naka-screenshot yan mga pinagsasabi nyo. Nagpalagay ka pa ng breast sa ipin mo. Oh, malagkano bayad mo dyan? Ikaw, pantay ba yan? Oh, ako kaya hindi na nagpalagay kasi wala nga akong ipin. Oh. Lagay namin ko naman bungal ako. Oh. Ito yung status symbol ko eh. Sos Poriagaba naman, oh. Sos Mario Josep, ano. Pangit naman yung mukha ko. Pero tignan mo naman yung mukha mo. Kung makapanglait ka eh. Akala mo kung hindi malaki yung mata mo. Akala mo kung hindi usli yung nguso mo. Kung akala mo kung hindi malalaki yung ipin mo. Maganda naman yan ah. No, araw. Ayo ah. Paano mo nga? Oh, ikaw. Yan ang nagpasimuno dyan eh. Parang Si Mudlat eh. Alam mo ba yung Mudlat? may isda niyan eh. Na mudlat. Yung matambaka. Laki ng mata nun. Yun ang mudlat. Ang tawag dito sa... Ang tawag ng iba niyan, si mudlat. Ako tawag ko doon, matambaka. Laki ng mata nun. Kulay-pula na isda. Kung sa isda, ang tawag sa'yo ay si matambaka, no? Kung isda ka. Bakit tabi po sa mga kababayan natin, mga baboy? Sila kasi itong naunang ng lait eh. Kasi kung bakit lagi naman sila nakaharap sa salamin, di naman nila tinitignan yung pagmumukha nila sa salamin. Pa? Kung makalait, grabe, wagas. Ikaw, mudlat. Kung sa isda ka, ikaw ay matangbaka. Matangbaka. Kung ikaw naman hayop, ikaw ay isang tarsel. Tarser? Oo, basta yun na yun. Yung unggoy na maliliit lang. Di ba mas malaki pa mata nung ganyan sa ulo? Ikaw yun. Sabi mo, ito naman si Wakiwa, grabe naman ang makapanglait. Anong grabe yung makapanglait? Ikaw nga kung manglait, malupit eh. Di ba? O ngayon, ano pakiramdam mo? Sabi mo, hindi tatalab sa'yo yun kasi wala epekto sa'yo yun, mga salita ng ganyan. Natural talaga hindi ka may pituhan. Alam kong bakit. Kasi kung mukha naman ng pag-uusapan, yung mukha mo makapal pa sa buhaya, paano ka tatablan ng hiya? Ba? Ay, yung mukha mo kasing kapal ng balat ng buhaya eh. Oh. Di ba? Mga ka-waki. Mga ka-business. O yun. Kung makapaglait itong kuwan na to eh. Alam ba ng amo mo yung pinagagawa mo dyan? Sana malaman ng amo mo yung pinagagawa mo. Meron silang gano'n na kasama sa bahay na ganyan. Hindi ko nilalait o hindi ko naman binibigyan ng masamang isip kung ano man ang trabaho mo dyan sa bilang isang OFW, ano. At ikaw na rin mismo nagsabi doon sa vlog mo kung ano yung trabaho mo. Yung trabaho mo ay marangal yan. Tutusin, ikaw ay kabilang ka sa mga bayani ng bayan sa makabagong panahon. Yung OFW ka eh. Mudlat. Oo, dapat bayani ka ng bayan eh. Kasi
Kayong mga OFW ay mga buhay na bayani yan sa panahon natin ngayon. Kaya lang, ano ka matawag na bayani? A few inches later. Ubod ng inggit yung puso mo. Ubod ng silos yung puso mo. Ubod ng pang-aalipusta yung puso mo. Paano ka magiging bayani? Kasi yung mga bayani, yun yung mga mababait. Yung mga wala kang marinig na mga masasamang salita sa bunganga ng mga iyon. Kumbaga, kaya siya naging bayani doon sa kanyang kasipagan at sa kanyang katangian. O ikaw, paano ka masasabing bayani? Eh, dinadamay mo lang yung mga ibang mga OFW ng mga bayani. Kawawa naman sila. Yung mga pinagngangawa mo, mga pinagsasabi mo na yan dyan. Ikaw, mudlat. Yung mga pinagngangawa mo dyan sa live mo, yung mga pinagsasabi mo na yan sa live mo na yan. Alam mo, kung mapanood yan ng mga taga-ibang bansa, at naintindihan nila yung salita mo, o kaya yung salita natin, sa tingin mo ba, hindi namay mo lahat yung, hindi ba nakakahiya-hiya? Yung mga pinagsasabi mo na yan. Hindi nakakahiya doon sa ibang lahi? Na ganun pala ang mga Pilipina? Oh, ganun pala yung mga Pilipinang OFW? Kaya yung mga matitino, nadadamay sa'yo eh. Oh, kayong mga OFW dyan, ayag ba kayo na meron kayong ganong klaseng tao na kasama dyan? Kasi nakatatak din sa katawan niya yung salitang OFW eh. So damay-damay na yun. Dinadamay mo pati yung mga matitino eh. Oh. Ano ba talaga dapat ang tawag ko sa'yo? Ikaw nga, mag-comment ka nga kung napanood mo itong video ko na to. Marami kang option eh, na isasabi ko sa'yo eh. Mudlat. Sigamata. Star cell. Diarrhea of the mouth. Yan. Tira. Maganda. Ay, hindi ka pwede doon. Kasi kung magiging maganda ka, Baka. magagalit yung mga hindi ka na isa sa mukha. Maraming makapanglait yung kuha natin. Mas mudlat. Sa cameraman at saka sa personal. Ganon pa rin ang mukha eh. Alam mo, ikaw mudlat, sa totoo lang. Hindi naman pinag-usapan yung mukha eh. Sa totoo lang eh. Kaya ko lang nasabi yan kasi nga, comparison ba? Pero sa totoo lang, kay pangit ka man, kay maganda ka man, basta ang ugali mo, okay. Walang problema kasi sa panahon ngayon, lagyan na ng colorete yan eh. Magiging maganda na yan eh. Diba? Bilhan mo lang ng mga glutathione yan at saka mga kung ano-ano mga pampaganda yan eh. Kasali ka sa kwan. Sa live ni kwan, ni Pretty Mind. Jack yun, makakuha ka doon ng mga hikaw, mga Christian Dior na mga lipstick, mga pulbo, mga pagpaganda. Libre yun. Ba? Hindi yung magngangawa ka ng kung ano-ano mga pinagsasabi mo dyan. Alam mo, ang mga pinagsasabi mo na ko, ida-divert mo yun sa ibang aspeto, baka mas marami pang views mo eh. Kita mo, kukunti yung mga ads mo. Ikaw ba naman mayroon kang product eh. Tapos yung ads mo, ilagay mo sa ganung tema ng pagbablog eh. Di ba kahiya-hiya? Siyempre, mga nanonood lang din sa'yo dyan, yung mahilig din sa ganyan.
Malagi sa mga pinagagawa mo. Tapos bigla siyang tatawa ng buka ng bunganga, parang buka ng bunganga ng buhaya. Labas talaga ang ngala-ngala. Kita ko yan, pero wala masama doon ha. Kahit bumuka pa yung bunganga mo na kaya mong lunukin yung isang bola ng basketball, pang basketball. Walang problema doon sa pagtawa mo kasi na-enjoy mo yan eh. Kahit maghapon ka tumawa dyan, okay lang yan. Ang masama lang, yung mga pinagsasabi mo. Kita mong interview ko kay Bong, kahit anong sabihin ko kay Bong eh. Ayaw yun na talaga daw sa'yo eh. Kahit mabuon ka na. Matagal yung mga pinagsasabi mo ha. Kala mo hindi ko na monitor yung mga pinagsasabi nyo ha. Pero may payo ako sa'yo. Pag tumawa ka ng malakas, pagka uminom ng tubig marami ha. Kasi siyempre nakakaihid din yun eh. Nakakaihid din yung pagtawa ng malakas. Nakakaihid yun. Tapos, pag tumawa kang malakas, huwag mong masyadong ibuka yung bunganga mo. Kahit na kayang-kaya mo yan. Kasi mayroon kanina, naglalakjo eh. Naglalak tong jo. Yan. Kapitbahay namin doon, eh, tumawa lang ng malakas. Naglakjo sa dito. Tipin mo nilalangaw na yung dila niya eh. Hindi pa masara-sara. Kung hindi dinala doon sa ekspertong doktor eh. Baka namatay siya eh. 24 hours na siya nakanganga eh. Naglalakjo yan. Sabihan mo ba naman kami mga patay gutom? Pambira ka naman. Ang linaw-linaw ng comment mo doon, no? Ba pangalan ng channel mo? Light Mix Vlog ba yan? Ba yan? Ikaw yun eh. Nananahimik ako eh. Nananahimik kami dito eh. Pati ba naman yung panalo namin na 500, eh, kinakaingitan nyo pa ba yan? Kasi medyo maliit ng bunganga ko, kaya may mga kanin na kumukuha pag tumubo. Pero sa kanya yan, pati buong kamay nun, pasok sa bunganga. Ayan. Diba? Dapat sa'yo pinapalunok ng garbanzos eh. Saka yung mga itlog ng kwando, no? Itlog ng mga bayawak na mga bugok ba? Kain ka manok. Ito ay bukas sa kalooban na pagbibigay ko sa iyo ng manok. Galing sa mga patay gutom. Mayaman siguro to. Tipin mo, ang lakas ng kanila magsalita ng mga patay gutom, ang lait sa mga mahirap na tao. Kung mayaman yun, bakit nagpapandahirap pa mga muhan sa ibang bansa? Yun na nga. Kasi, patay gutom daw tayo. Hindi lang tayo yun, dahil ang dami-dami nating mga mahirap eh. Kaya, sige, sabihin na lang natin, patay gutom kami. Ano ngayon? Humihingi ba kami sa iyo ng pambili namin ng bigas, pambili namin ng asin? Kung magpalaro ka at imbitahin mo kami at may mananalo, o di sasali kami doon, mananalo kami, di kung imbitahin mo kami ha, sasali kami doon kasi kahit pa paano yung mga anak ko may mga utak yan eh. Kaya nakakahula kami ha. Matalinuhan kasi yun. Yun, gawin mo sa mga live mo. Magpalaro ka na lang dyan, tsak, ang dami mong viewers.
Ay, naghahamon yan ng Q&A. Hmm. Gusto maglaro daw ng Q&A para malaman daw kung sino talaga ang matalino. Kahit paano patalin mo, kung tanga ka talaga. Hindi pinag-usapan dyan yung kwan. Ano, tapos na lahat kumain yung mga anak ko. Pati kami, pero yung ulam namin, no, hindi pa rin maubos-ubos. Pati yung binili naming manok, hindi rin nauubos. Kasi nga, patay gutom kami, kaya tinitipid namin to. Bukas, nakainin pa kami ulit. May ulam pa kami ulit bukas. Hmm. Ang laking bangos na to. Hmm. Parang ganon din yung mga bangos na Meron nga akong subscriber eh. Pinapakuha sa akin doon yung marami doon sa ito. Sabi ko, bibili ako sa kanya. Sabi niya, bibigyan niya lang daw ako. Shout out kay Michael Cross. Doon. taga Bulacan. So yan, maraming salamat at nakarating kayo mga kawake, mga kamisis. Uling bahagi ng video natin ito, no? Support po natin, Ma'am Erlinda Official Vlog. Pretty Mind 143, shout out sa'yo. Apin TV, official, shout out po. Best Paul Balan, shout out din po sa'yo, ma'am. Ma'am Merlina Nakahima, shout out po. Siyempre, hindi natin makakalimutan si Ma'am E. Si Dita Salak, shout out po sa'yo. Best Friend Italy, tama ba yun? Best Friend Italy, shout out din po sa'yo, ma'am. Tuna Bermijo, shout out po. Michelle Unde, shout out po. Dagipay, shout out po. Si Ma'am Nora, Mixed Vlog. Dami sabaw. Pakasim. Sinigang na. Nilagyan pa ng kamatis, tapos nilagyan pa ng sinigang sampalok. Asim. Basta shoutout po sa inyong lahat. Hindi mo namin nabanggit yung inyong mga pangalan. Kami ay lubos o labi na nagpasalamat sa inyo sa patuloy na pagsupport nyo. Paumanhin po sa mga salitang nabanggit ko doon sa mga taong mga may matinong mga kaisipan, may mga matinong pag-iisip. Hindi po kayo kasama doon sa mga sinasabi ko. Lalo na yung mga OFW natin, ano. Yung binabanggit ko, yung mangilan-ngilan lang sa kanila dyan. Alam nyo naman yun kung sino mga yun. Kasi karamihan at napakarami mga OFW natin ay talagang totoong bayani ng bayan sa makabagong panahon. Kaya lang yung inyong karangalan na gano'n, nadadamay ng mga iilang tao na hindi makontrol yung sarili. Yung meron ba silang sakit na tinatawag na diarrhea of the mouth? Yan. Kaya hindi rin natin mag-iwasan magkomento kasi matagal na yan eh. Buwan na yan pinalipas ko eh. Lalo itong kupal na to eh. Tagal ko na nahimik, paulit-ulit na binabanggit nito. Akala siguro nito kung sino magaling itong kulukoy na kupal na to eh. Aning-aning naman. Walang kwintang tao. Laging panakot magdidemanda. Bakit ikaw lang ba marunong magdemanda? Hindi ka ba naman tanga eh?